Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million, 90 million lahat yun. Grabe mga kababayan, no? 30-30 scheme, no? Sa pag-host ng AKA payout, no? Isiniwalat ni Mayor Magalong mga kababayan ang kanilang modus, no? Over 30 million yung mabubulsa na itong mga congressman na to mga kababayan. 30 million AIX or AKAP, 30 million na MAIP, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan. Anomalya, no, mga kababayan, dito sa ayuda. At yun nga mga kababayan, 30-30 scheme, no? Hindi lang daw 70-70 scheme, no? Kundi 30-30 scheme na pag-host ng AKAP payout mga kababayan. Grabe ito. Na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag. Grabe, mga kababayan. Panghina talaga ng loob at nakakagalit mga kababayan itong kanilang modus, no? Habang naghihirap ang taong bayan, sila na may nagpapakasasa at nagpapakasaya sa pera ng taong bayan na kanilang naibubulsa dito sa pag-host ng AKAP mga kababayan. Pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nako, unlimited. Naku po mga kababayan. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabata sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na... Sabi mga kababayan, no? Itong talamak na talaga itong korupsyon at harap-harapan na kababayan. Ano mo na-disburse yung ganun na easily? Kaya mong i-disburse yung ganun? Tapos, ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Grabe. Malinaw yun mga kababayan, no? Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Sabi mga kababayan, kasi nga eto mga kababayan, sa tuwing may proyekto, itong mga congressman na ito mga kababayan, meron yan silang porsyento or komisyon, SOP mga kababayan. Halimbawang itong kontraktor na to ay siya nagtatrabaho sa proyektong yan, meron yung congressman na yan na porsyento mga kababayan. Kaya nagmamahal yung budget. Instead na ganito lang yung mga gastos, halimbawa ang gastos lang ay 1 bilyon. Ang gagawin nila mga kababayan, gagawin nilang mga 3 bilyon para mahati-hati yung sobra mga kababayan sa mga congressman at mga kasamahan nila, no, na mga buhay at mga kurakot na politiko. Binunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. Grabe na At mga doon sa kababayan. medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan. Nakakasukat talaga mga kababayan nitong ginagawa ng mga congressman na ito, no? Wala talaga silang pakialam sa taong bayan, no? Ang iniisip lang nila yung sarili nila at magpakataba sa pondo ng bayan, no? Mga buhaya talaga, mga babayan. Nakakagalit at nakakapanghina talaga ng loob dahil habang naghihirap ang taong bayan ng mga Pilipino ay sila naman ay nagpapakalangoy sa mga nakukurap nilang
pondo. Yan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Ako, napakamanhid na talaga mga kababayan, no? Wala talaga silang pakiramdam sa mga Pilipino, pinapalabas lang nila sa pamamagitan ng ayuda para medyo maano yung taong bayan, no? Dahil paayuda eh. Pero ang katotohanan mga kababayan, kakarampot lang pala yung inayuda nila sa taong bayan kasi yung iba binubulsa nila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Hirap na hirap talaga, grabe. Magkano kinikita ng mga Magkano lang yung minimum wage ng taong bayan sa isang araw dito, no? Tapos yung mga bilihin, napakamahal na. Yung isda, nasa mga 400 to 500 na yung ibang kilo ng isda, no? Makakabili ka ng mura. Yung ano naman, yung matagal na at makati na kasi hindi na fresh na isda. So, yun, binababaan yung presyo. Tapos pa yung bigas, halos lahat ng mga kababayan ng mga bilihin nagtataasa na. drivers dyan? Tapos yung minimum wage natin is napakababa pa rin, no? No questions naman yan mga kababayan kung mababa ang minimum wage. Kasi nga mga kababayan, nakabase din tayo sa kinikita ng ating mga negosyante, no? Pero mga kababayan, ganito kasi yan, no? Dahil dito sa mga korap na politiko, tumataas talaga yung mga bilihin kasi mga kababayan, tumataas yung utang ng ating bansa kasi mas malaki yung ginagastos kaysa sa mga kinikita, no? So mangyayari utang ulit mga kababayan at tataas yung ating bilihin, no? So dahil sa mga kurap na to mga kababayan, mas lalong naghihirap ang mga Pilipino. So wala nang pag-asa. Mahirap na mga kababayan talaga itong nangyayari na to. Napakamanhid na nitong mga politikong to mga kababayan. At eto pa, pinasok, no? Isipin nyo, tinapyasan yung budget ng PhilHealth, tinapyasan yung budget ng DepEd, tapos tinaasan itong harapang korupsyon ng mga ahensya, no? Yung talamak na may korupsyon talaga, itong DPWH, mga kababayan, kung saan lagi na itong sigaw ng taong bayan na yung maayos na kalsada, sinisira, tapos yung tawag nito, yung mga kalsadang sira, hindi ginagawa, no? So, nakakagigil mga kababayan. Yun pa yung tinaasan nila ng pondo. Tapos pa, eto pa yung akap, pinasok pa nila mga kababayan na parang pork barrel na, no, mga kababayan. Kung saan napakadali nilang kunin yung pera ng taong bayan, no, sa pamamagitan lamang ng pamimigay nitong ayuda, kunwari ng akap. Pero yun nga mga kababayan, etong sinuwalat ni Mayor Magalong ay napakatindi mga kababayan dahil nga 30-30 scheme, no? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Grabe, no? Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. Oo, totoo yan. Nagagamit nila sa pangluloko sa mga butante. Kasi mga kababayan, pinapalabas nila na galing sa bulsa nila yung pinangtutulong, no? So, parang pinapalabas nila dun sa taong bayan, nililista pa nila yung mga pangalan para kunwari sisingilin, no? Dahil nga bigay ng tulong nitong isang politikong to, isang buhayang politiko, mga kababayan, pero galing naman yun sa pondo ng bayan. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganun. Ayuda. Paano naging best thing happen yung ayuda, mga kababayan? Paano nakakatulong yun, no? Sabihin na lang natin mga kababayan na naiibsan. Pero yun mga kababayan, para sa akin, no, hindi nakakatulong yung ayuda. Kasi nga mga kababayan, parang pinupush pa nila yung mga tao na wag nang magtrabaho. Kasi bibigyan lang ng ayuda. Ito mga kababayan ang napakatindi, no? Kasi pagka ikaw ay beneficiaries ng ayuda, halimbawa lang natin itong 4-piece, no? Pagka nalaman nilang may trabaho na yung isang tao sa pamilya, ay tatanggalin na nila sa 4-piece, no? Kasi may trabaho na. So, yung mga iba, hindi na lang magtatrabaho para hindi matanggal sa 4-piece. So, paano nakakatulong yun, mga kababayan, no?
dapat magbigay na lang sana sila ng magandang trabaho at oportunidad sa mga mamamayang Pilipino. Yung pondong perang pinamimigay nila, no, igagawa nila ng pangkabuhayan sa bawat mamamayan sa bawat lungsod, no? Para ayun, yung dapat sana pera na pangbigay lang nila na walang ginagawa yung taong bayan ay naging ano pa mga bayan, makabuluhan kasi may nagawa sila, no? Halimbawa, gagawa ng yung nipa, no? Gagawa ng mga basket, kung ano-ano diyan mga kababayan. Tapos sila bibigyan ng sweldo sa pamamagitan ng pondo na 'yon, no? So mangyayari mga kababayan, marami pang magsisipag na mga tao. Nabigyan pa ng hindi panandali ang trabaho kasi kikita yung nagawa nila ibibenta, no? Yun yung dapat pagtuunan ng pansin at yun ang dapat anuhan ng ating gobyerno, no? Nahahanap sila ng sure buyer, tapos yung pondo na yun yung iaano sa yung dapat sanay pang-ayuda lang, no? Yun yung pang-sweldo nila. Tapos ayun naman mga kababayan, pinapaikot na lang. So yung pera, lumalaki pa. Kaso kabubuhan itong mga congressman na ito, yung mga buhayang politiko, kabubuhan itong pinagagawa nila dahil hindi naman talaga ang misyon nila ay mabigyan ng tulong ang taong bayan, kundi makakuha ng pera sa gobyerno, no? Sa pamamagitan ng mga ganyan. Kasi madalian yan mga kababayan no? Ang mission talaga nila ay mangurakot, hindi yung magtulong. So nakakabwisit mga kababayan. O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang mait. Kung wala si ganito, Yun, walang tupad. Yan yung ginagamit, no? Ito talaga napakatindi talaga itong si Martin Romualdez mga kababayan. At saka mga kababayan, nakakagigil na, no? Kasi sa 2025 elections ay may maraming kalaban dapat itong si Romualdez, nangyari mga kababayan, disqualified lahat. So, ibig sabihin nun, parang binigay ng COMELEC itong sure win kay Martin Romualdez. Kasi wala na siyang kalaban no? Hindi na siya magiging tense at hindi na siya mapipressure pa sa darating na election kasi sigurado ng panalo niya ng mga kababayan. Tuloy-tuloy na naman yung kanyang plano pagkatapos ng eleksyon, paninira sa mga Duterte, panggulo sa bayan, kahit wala namang achievements na nangyayari, no? So yung mga kababayan, kayo na ang manghumusga dito sa binulgar ni Mayor Magalong, no? Na 30-30 scheme ng mga politikong buhay at magnanakaw sa kaban ng bayan, no? Lalo to si Martin Romualdez, mga kababayan, yung akap niya, no? Napakatindi talaga mga kababayan, dapat ito ay mapigilan at para habang may panahon pa, no, mga kababayan. So ayun mga kababayan, i-share mo yung reaction mo dito sa comment section below at huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood at makapag-comment din ang marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat mga kababayan, mag-ingat kayo lagi hanggang sa susunod natin na reaction video.